A few years ago, malawak na hardin at swimming pool sa harap, basketball court sa may likuran, garahe sa isang gilid, habang veranda sa kabilang banda ang mga nakapalibot sa malaking bahay na iyon sa naga na inikot ni Melissa. Hindi siya roon nakatira pero, doon namamasukan ang kanyang ina at ang sabi nito ay doon muna siya pansamantala. Malapit nang matapos ay tour si Melissa ng kanyang ina sa loob ng malaking bahay nang bigla silang makarinig ng ingay. Sinundan ng kanyang ina ang pinanggalingan yun, at narating nila ang garahe. Kanina, noong unang beses niyang makita ang garahe ay maayos ang mga gamit doon. Pero ngayon, nakakalat na ang karamihan sa mga gamit at may kotse na roon na basag ang bintana sa may likod. Sa likuran ng kotse ay may nakatayong isang lalaki. Alexander, anang kanyang ina. Hindi yun ang unang beses na narinig ni Melissa ang pangalan ni Alexander. Dati na rin kasi itong naikwento sa kanya. Pero iyon ang unang beses na nakita niya ang binata. Anong nangyari dito? Tanong ng kanyang ina. Bumangga ka? Nasaktan ka ba? Umiling si Alexander. Yumuko ito, mariing pumikit sa paraang halata na hinahagilap ang nawalang kontrol sa sarili. Nang magmulat ang binata at magangat ng tingin, ay kalmado na ito pero madilim ang anyo. Nakuha ni Melissa kung ano nga ba ang nangyari. Hindi bumangga si Alexander. Nagwala ito at naghagis ng mga gamit dahilan upang mabasag ang likurang bintana ng sasakyan. Nakuha rin marahil iyon ng kanyang ina dahil hinawakan siya nito sa braso at inilayo na roon. Pinapasok siya ng kanyang ina sa silid nito at banilinan na huwag lalapit kay Alexander. Wala talaga sanang plano si Melissa na sumuwi sa bilin ng kanyang ina. Pero nang maya-maya pa ay mapadpad siya sa kusina upang tulungan ang ina sa paghahanda ng hapunan, ay natanong niya sa bintana si Alexander na nakapwesto sa veranda, walang kibo at anyong nag-iisip. Mabilis niyang tinapos ang pagbabalat at paghihiwa ng mga gulay. Kapag kuwan ay dumaan siya sa likod bahay upang hindi makita ng kanyang ina, saka dumiretso sa veranda. Naruroon pa rin si Alexander, nakatitig sa kawalan, nakaupo, at nakahalukip-kap na nakasandal habang nakaunat ang mga binti. Relaxed ang binata sa unang tingin pero kanina pa ito tinitingnan ni Melissa at nahalata niya na tensyonado ang kabuuan ni Alexander na parabang anggilan ang sino mang lalapit. Sa kabila niyon ay nangahas siya na okupahin ang silyang pinakamalapit sa kinauupuan ng binata. Hindi ito kumibo. Hindi nagtagal ay nagsalita siya. Sabi sa akin ni mama ay wag ko raw po kayong lapitan. Kadalasan ay masunurin naman po talaga ko sa mama ko, pero exception ang pagkakataong to dahil sa tingin ko po ay kailangan nyo ng kasama at ng makakausap. Hindi rin umimik si Alexander. Maigi na rin iyon pa na ayaw nitong magsalita dahil ang ibig sabihin lang yun ay hindi siya itataboy ng binata at pwede siyang magpatuloy sa mga nais pang sabihin. Sa tingin ko rin po ay hindi dapat kayo nagwala. Kung galit po kayo ay mas maigi siguro kung maghanap kayo ng ibang paraan para sa nararamdaman nyo. Dahil una, ano namang kinalaman yung kotse at garahe sa problema nyo at idinamay pa? Ikalawa, paano po kung nasaktan kayo? Di dagdag problema lang yun. Ikatlo, panganay ka po, di ba? Pero hindi ka nagiging mabuting ehemplo sa mga kapatid mo sa estilo mong markang paywo yan. May ikaapat pa sanang ipupunto si Melissa pero may humawak sa kanyang balikat, at nang lumingon ay nakita niya ang kanyang ina. Umiling ito, halata ang disapproval sa mukha bago binalingan si Alexander. Alexander, si Melissa nga pala, yung sinabi ko sa yung anak ko na makikituloy rito ng ilang araw. Naisip ko nga po na baka siya si Melissa. Baritonong-baritono ang boses ni Alexander, buo ang rehistro ng mga salita at marahan. Kahit unang beses iyong narinig ni Melissa ay hindi niya ikinagulat ang biglaan nitong pagsasalita. Ang ikinagulat niya ay ang pagiging magalang ni Alexander sa kanyang ina. Kasi siya, kinausap niya nang may kasamang po ang binata dahil anak ito ng amo ng kanyang ina. Sa madaling sabi ay amo rin itong maituturing. Pero sa paggamit ni Alexander ng po sa pakikipag-usap ay malinaw na mapagkumbaba ang binata. Humanga si Melissa. Naisip niya na ang pagwawala ni Alexander kanina ay may malalim na dahilan. Hindi nito yun ginawa ng basta-basta dahil trip lang o gustong magpapansin o sadyang gustong gumawa lang ng gulo. Hindi. Mukhang malayo iyon sa ugali nito. Marahil ay napuno lang talaga ang binata sa kung anumang problema nito. Kakain na nga pala, narinig ni Melissa na sabi ng kanyang ina sa binata. Tumanggo si Alexander, tumayo, at naglakad papasok sa bahay. Niyaya siya ng kanyang ina na pumasok na rin at pabulong na nagtanong. Anong sinabi mo sa kanya, anak? Medyo marami. Bakit po, mama? Mula noong isang gabi pa kasi talaga siya parang problemado.
na kahit anong alok at pilit ko ay hindi siya sumasabay sa pagkain. Pero ngayon ay sinaluhan ni Alexander ang dalawang kapatid sa hapagkainan at dahil nga ba iyon sa mga sinabi niya. Kung gayon ay hindi siya nagkamali. Kailangan nga ng binata ng makakausap. Gusto niyo po bang tulungan ko na kayo riyan? Tanong ni Melissa kay Alexander nang makita ang binata na nagpapalit ng gulong ng kotse sa garahe. Hindi po ko marunong magpalit ng gulong pero madali akong matuto. Katulad kahapon ay hindi siya inimaykan ni Alexander. Ngunit katulad din kahapon ay hindi iyon naging dahilan upang huminto siya sa pakikipag-usap dito. Paalis po ba kayo? Tanong niya habang nakasunod sa binata na tinungo ang likod ng sasakyan upang ilagay ang ginamit na tools dahil tapos na pala itong magpalit ng gulong. Pwede po ba kung makisakay sa inyo? Mag-a-apply po kasi ako ng trabaho. Malapit lang Markang Paiwa yun dito. Kaya rin po ako nakikituloy sa inyo dito. Hindi pa rin tumugon si Alexander pero binuksan ang pinto sa may passenger seat ng sasakyang basag pa rin ang likurang bintana. Naunawaan niya na pumapayag itong makisakay siya. Agad pumasok si Melissa sa kotse. Nang makapwesto si Alexander sa likod ng manibela ay pinagmasdan niya ang suwabe nitong pagmamaneho. Kititig-titig ang side view profile ng binata. At dahil parang naaakit ay nag-iwas siya ng tingin at napaisip kung bakit nga ba siya naglalalapit dito. Dahil kung mayroon nga itong problema at kailangan ng kausap, ano ba ang pakialam niya? Palihim uli niyang sinulyapan si Alexander at nakumpirma na may pakialam nga siya rito. Siguro kasi ay sa ilang taong pagtatrabaho ng kanyang ina bilang kasambahay sa malaking bahay ng ama ng binata ay nahawa na siya sa pagmamalasakit nito sa binata at sa dalawa pa nitong kapatid. Ano po ba ang nagtulak sa inyo para magwala sa garahe? Kapag kuwan ay tanong ni Melissa. Saan ka mag-a-apply ng trabaho? Balik tanong nito. At bakit po kayo ganyan? Kung hindi katahimikan ang isinasalubong nyo sa tanong ko ay umiiwas kayong tumugon sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili niyong tanong. O ganyan lang po talaga kayo kapag problemado? Saan? Dahil may diin na ang boses ni Alexander ay sinabi na ni Melissa kung saang lugar mag-a-apply bago pa sumubok uli na magtanong. Kayo po, saan ang lakad nyo? Sa isang meeting para sa kumpanyang itatayo ko. O, di ba, hindi naman mahirap magbigay ng matinong tugon sa isang matinong tanong. Sandali, magtatayo ka ng kumpanya, ang galing nyo naman pala. Pero sa bagay, bakit hindi? Hindi ko pa man kayo nakikilala ng lubusan, pero sa tingin ko ay marami kayong kakayahan. Tulad ko, marami rin akong kakayahan. Pwede nyo kung i-hire para maging assistant nyo. Dahil kung magtatayo ka talaga ng kumpanya, ibig sabihin ay magiging boss ka at magiging busy. Kailangan nyo po ng assistant. Nagbibiro lang talaga si Melissa sa kagustuhang aliwin ang binata at himuking ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya. Pero seryoso itong tumugon. Masyado kang maraming sinasabi. Ang gusto ko sa assistant ay mas marunong makinig kaysa marunong magsalita. Marunong po kung makinig. Kung madalas ka lang po kasing nagsasalita ay dinalaman nyo sana sa una pa lang na marunong akong makinig. Tiningnan siya ni Alexander na para bang hindi makapaniwala na nagre-rason pa talaga siya. Ngumiti siya at iningganyo ito na ngumiti rin dahil masyadong seryoso. Pero hindi ngumiti ang binata. Sa halip ay itinabi nito ang sasakyan at inihinto iyon. Baba, malinaw nitong sabi. Sir naman, nagdidiskusyon lang tayo ng kaunti, pika na agad kayo. See, I was right. Hindi ka marunong makinig. Ang simple niyong instruction ko na bumaba ka pero sa halip na sumunod ay kung ano-ano ang sinasabi mo. Dahil may punto si Alexander ay bumaba na ng sasakyan si Melissa. Agad iyong pinasibad ng binata palayo at naiwan siya habang sinusundan iyon ng tingin. Pagliko ng sasakyan ay lamingga siya sa paligid sa kagustuhang magkaideya kung nasaan siya. Pinasa niya ang karatula sa establishmentong nasa tapat at napagtantong iyon ang sinabi niya kay Alexander na pupuntahan para applyan ng trabaho. Naiiling siyang napangiti. Akala niya kasi ay basta na lang siyang pinababa ng binata sa kung saan. Hapon na nang makabalik si Melissa. Pagkapasok sa sala ay sandali lang siyang nagpakita sa kanyang ina na may inaayos na centerpiece bago lumabas ng bahay dahil parang nahuhulaan na niya na may dapat siyang gambolain sa veranda. Hindi siya nagkamali. Nakita niya si Alexander na tila malalim na naman ang iniisip. Sir Alexander, may good news po ako sa inyo. Natanggap ako sa trabaho, sabi niya. Pero hindi pa talaga ako makapagsisimula agad dahil may requirements pa kung kailangang lockerin at ipasa. Kayo po, kumusta lakad nyo? Katahimikan. Kaninang umaga, inimaykan nyo nako. Ngayon ay tikom na naman po ang bibig nyo.
Kung magiging ganyan po kayo sa maraming tao tuwing mayroon kayong problema ay paano asenso ang kumpanyang itatayo nyo? Ang maigi po niyan ay i-hire nyo na akong assistant. Para kapag ganyang ayaw niong magsalita ay ako na po ang baalang makipag-usap sa mga taong makakatransaksyon nyo. Ikuha mo ako ng tasa, biglang sabi nito. Sandaling natigilan si Melissa bago napangiti dahil bukod sa ginawa ni Alexander ang kagustuhan niyang magsalita ito ay naunawaan niya kung bakit ganoon ang sinabi nito. Sinusubukan ng binata kung makikinig siya sa instruction na katulad ng ginawa nito kaninang umaga. Tumayo si Melissa upang ikuha si Alexander ng tasa. Nang ipalapag ng binata ang tasa sa bilog na mesa na naruroon sa veranda at ipahila ang mesa palapit dito ay ginawa niya. Nagpakuha pa si Alexander ng kutsarita. Walang tanong-tanong na bumalik siya sa kusina upang kunin iyon. Ipinakuha nito ang coffee maker, sunod ang coffee granules. Kinuha niya ang mga iyon. Pinalagyan ni Alexander ng tubig at coffee granules ang coffee maker, saka ipinasaksak sa pinakamalapit na outlet. Nang handa na ang kape ay nagpasalin ito sa tasa. Sinunod niya ang lahat ng sinabi nito. Pero dahil binata ay nagsalita na siya. Parang naisahan siya ng, magpapatimpla po pala kayo ng kape, bakit hindi nyo naman agad sinabi? Pinadala nyo pa tong coffee maker dito. Pwede namang sa kusina na lang ako nagtimpla para hindi na sana ako nagparot-par ito ng ilang beses. Pagod na pagod ko ngayong araw. Alam nyo po yun. Tapos, sa lahat ng ayaw ko sa isang assistant, ay yung maraming reklamo. Ang ibig ko po palang sabihin, Sir Alexander, ay nakahanda po akong pagsilbihan kayo. May ipag-uutos pa po ba kayo? Get yourself something to eat and drink. Po. You heard me. Or do you need a Tagalog or Bicol translation for that? Sir naman, minamaliit nyo ko. I can comprehend and read and write and speak and even eat in English. Thank you very much. Pumihit na si Melissa upang sundin ang ipinag-uutos ni Alexander. Dahil walang binanggit na specific na pagkain at inumin ang binata ay siya na ang pumili kung ano ang gusto niya. Pumalik siya sa veranda dala ang mga merienda. Inilapag niya iyon sa bilog na mesa. Naupo siya sa silyang pinakamalapit kay Alexander. Nagtinginan sila. Assistant, ha? Marahang anito. Ngumiti siya at tumango. Hindi ngumiti ang binata at hindi rin tumango. Wala na itong sinabi pa pero patuloy silang nagtititigan at tila nagkaintindihan na tanggap na siya sa trabahong pabiro niyang in-applyan. Sigurado ka ba, anak? Tugon ng ina ni Melissa nang sabihin niya na hindi na siya tutuloy sa trabahong in-applyan dahil kay Alexander na siya magtatrabaho. Sa pagkakaalam ko kasi ay sa Taguig ang magiging main office ng kumpanyang itatayo ni Alexander. Opo, sa Taguig, pagkumpirma niya sa ina. Kung gayon ay sasama ka sa kanya sa Taguig. Ni hindi ka pa nakakatapak doon. Baka kung anong mangyari sa iyo roon. Hindi ko naman po siya pababayaan, marahang ani ni Alexander na lumitaw sa kusina at narinig pala ang pag-uusap nilang mag-ina. Napalingon si Melissa sa binata. Oh, sige, anang kanyang ina. Basta ikaw na ang bahala riyan sa anak ko, ha, Alexander? Yes, ma'am. Napangiti si Melissa, nasasabik sa tuloy na tuloy ng pag-alis nila ni Alexander. Naisip niyang itanong sa binata kung kailan nga ba ang alis nila pero naantala siya sa pagsasalita ng malihis ang direksyon ng kanyang mga mata sa babaeng sumulpot sa may likuran nito. Excuse me, anang babae? Alexander. Nilingon ni Alexander ang magandang babae. Sa paglayo ng dalawa ay pabulong siyang nagtanong sa ina. Mama, sino yun? Si Vivian. At makatutulong na tandaan mo ang pangalan niya dahil bilang assistant ni Alexander ay dapat alam mo yun. Bakit po? Dahil espesyal si Vivian kay Alexander. Tahimik yung inasimula ni Melissa habang nakatitig sa pares na hindi pa tuluyang nakalalayo dahil nahinto ang mga ito sa may pasilyo, anyong nagtatalo. May sinasabi si Alexander kay Vivian pero hindi niya iyon naririnig. Ang narinig lang niya ay ang mariing sinabi ni Vivian. Baliw lang, Alexander, ang makakaisip na gawin ang plano mo. I mean you're talking about investing everything you have in a startup company. What if it doesn't pull through? Then you'll be back to zero. Bahala ka nga sa buhay mo. Hindi malaman ni Melissa kung ano ang iisipin dahil maaaring espesyal nga si Vivian kay Alexander pero malinaw na hindi naniniwala ang babae na magagawa ng binata na magtayo ng sariling kumpanya. Dahil siya ay naniniwala, magdedesisyon ba siyang sumama kay Alexander papuntang Taguig kung hindi? Kapitbahay ni Melissa si Alexander dahil magkatabi ang apartment nila. Madalas silang magkasama maging sa pagpasok sa opisina at sa pag-uwi dahil iisang sasakyan lang ang kanilang gamit. Ganoon ba talaga ang maging isang assistant?
Hindi siya sigurado pero masaya siya sa kanyang trabaho. At sa naging maayos na pagsisimula ng kumpanya ay alam niyang masaya rin si Alexander, hindi man iyon halata rito. Sa kasalukuyan kasi ay mas halata sa mukha nito ang stress. Umibis si Melissa ng sasakyan at sumunod kay Alexander na may bitbit na laptop bag at briefcase na ang laman ay mga papeles na kailangan daw nitong reviewin dahil ayaw nang ipagpabukas pa. Alam niyo po, sir, hindi na po siguro masama kung babawas-bawasan niyo ang paglalame sa mga trabahong inuuwi niyo. Na i-jumpstart niyo na po ang kumpanya. Unti-unti na yung nakikilala at kusa nang lumalapit sa inyo ang mga kliyente. Yeah, well. Pero dahil nga nilalapitan ako ng mga kliyente ay hindi ibig sabihin na may mga project na kung dapat pagtuunan ng pansin. Tulad niyong inaalok sa kin na malaking account sana pero nasa Palawan. Ang ibig sabihin ni Alexander sa malaking account ay malaking pera ang maipapasok sa kumpanya sakaling tanggapin nito ang project. At dahil isang management company ang Amadeo Management Enterprises o AME ay obligasyon nito bilang may-ari at punong tagapamalakad na siguruhing mabibigyan ng sapat na pamamahala o serbisyo ang mga property o negosyo na ipagkakatiwala ng mga kliyente. Maaaring ito mismo ang direktang gumawa niyon o magpadala ng mga tao. Palawan, medyo malayo nga, pero pwede niyo pa rin po yung tanggapin. Kailangan lang siguro na yung mga taong hahanapin nyo para ipadala roon ay yung tipong magtatrabaho ng matino kahit hindi nyo gaanong nababantayan. Right, tugon ni Alexander na huminto sa tapat ng apartment niya katulad ng nakaugalian dahil kahit magkapit-bahay ay inihahatid siya nito sa mismo niyang unit. And I think that aside from the clerical work that I've given you, ay kailangan na kitang i-involve sa mga project mismo na hindi ko na-anticipate sa biglaang pagdami. Okay lang ba sa'yo? Agad na tumango si Melissa. Wala pong problema, pero lilinuin ko lang po na kung natatandaan niyo pa yung sinabi ko sa inyo noon na marami akong kakayahan, nagbibiro lang po talaga ako noon. Ngayong seryosohan na to ay ayaw kong magmagaling reputasyon niyo at ng kumpanya ang nakasalalay rito at wala sa plano kong ilagay yun sa alanganin. So, kung gusto niyo po kong i-involve sa mga project ay kailangan niyo po kong gabayan, sir. Ginawa yun ni Alexander na dahilan upang maraming matutuhan si Melissa. Sa patuloy na paggabay ng binata sa kanya ay gamay na niya ang pasikot-pasikot sa mga transaksyong pinapasok at sa mga proyektong tinatanggap nito. Hindi na niya napigilan na lalo pang humanga kay Alexander. He was brilliant, he was also persistent in pursuing his goals for the company, at siguro ay nakarating iyon kay Vivian dahil ilang linggo makalipas ang unang anibersaryo ng AME ay dumalaw ang babae sa kanila, at sa tingin niya ay hindi na ito ang dating Vivian na kulang ang paniniwala sa kakayahan ng binata. Hi, I'm Vivian, your Alexander Amadeo's assistant, right? Anang babae. I'm here to see him. Wala akong appointment pero alam niyang papunta ako rito. Nagustuhan ni Melissa na huminto talaga sa cubicle niya si Vivian, kung iba siguro ay dederecho na sa opisina ni Alexander. Alam naman pala ng binata na darating ito. Pinindot niya ang intercom upang ipagbigay alam sa kanyang boss ang tungkol sa dumating na bisita. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Alexander na agaran ang naging pagngiti kay Vivian. Naalala ni Melissa ang tungkol sa sinabi ng kanyang ina dati pa na espesyal si Vivian para kay Alexander. Para sa katulad ni Melissa na hindi pa nai-in love ay nakawiwiling masaksihan kung paano yun nangyayari sa ibang tao, lalo na sa pagitan ni na Alexander at Vivian. Sa tingin kasi niya ay deserving ang binata na magmahal at mahalin. At kung si Vivian ang babaeng magpapaligay rito ay bakit hindi? Bagay ang dalawa sa isa't isa. Maganda si Vivian at halatang may kaya, hindi saplada. Tamang-tama sa down-to-earth ding attitude ni Alexander. Kaya naman, nang umabot sa isang taon ng relasyon ng dalawa ay isa siya sa excited para sa pares. Di po ba, anniversary niyo ngayon ni Miss Vivian? Ani Melissa kay Alexander na hindi niya nakasabay sa pagpasok sa opisina dahil hindi umuwi ang binata sa apartment nito kagabi. So, ano po ang plano? Babakantehin ko po ba ang buong araw niyo? Nagangat ng tingin si Alexander mula sa dokumentong binabasa. How did you know it was our anniversary today? Last year po kasi ay naikwento sa akin ni Miss Vivian nung maging kayo. Naitandaan ko yung petsa. Sandali itong nag-isip bago nagsalita. Nag-away kami last week. At hanggang ngayon ay hindi niya ako kinakausap kahit nag-apologize na ko. Nag-away kayo last week. Ibig niyo pong sabihin ay hindi kayo doon sa lodge niya natulog kagabi. Kahit kailan ay hindi pa ako nagpapalipas ng gabi sa lodge ni Vivian. Ganun po ba? So, nasaan kayo kagabi? Sa bahay ni Mom. Oo nga pala.
Ilang beses na ring nabanggit ni Alexander na binibisi-bisita nito ang inang umuwi na sa Pilipinas pagkaraang mamalagi sa London ng ilang taon. Dahil matagal nang hiwalay ang mga magulang ni Alexander ay may sariling bahay ang ina nito sa Antipolo at doon pala natutulog minsan ang binata. Sandali niyang kinumusta ang ina nito. "Mom's okay. Pero ikaw ay halatang hindi okay," ani Melissa na sa wakas ay naunawaan din kung bakit halos isang linggo nang madalas mahulog ang binata sa malalim na pag-iisip. Dahil may gusot na naman pala sa pagitan nito at ni Vivian. "Ano po ba kasing pinag-awayan nyo?" Pagbabalik niya sa nauna nilang paksa. Nagbuntong hininga ito. "Something really trivial and unimportant. Which is why I don't understand she was making a big deal out of it." Sinubukan nyo na po ba siyang kausapin ngayon? Kasi, kung trivial at unimportant yung pinag-awayan nyo at last week pa yun ay malamang na lumipas na po yun. Baka okay na siya ngayon. Naglabas ng cellphone si Alexander, nagdial at itinapat ang cellphone sa tainga. Ayaw niyang sagutin, sabi nito at ibinaba ang cellphone. Baka may ginagawa lang po siya kaya hindi niya napapansin na tumatawag ka. Tumayo ang binata at naunawaan niya na pupuntahan nito si Vivian. Hamarang si Melissa sa daraanan ni Alexander. "Sandali, sir." Iniayos niya ang necktie at coat ng binata at sinukli-sukli ang buhok nito gamit ang kanyang mga kamay. "Ayan, okay na. Ang gwapo niyo na, sir." Naiiling na napangiti si Alexander sa iginawi niya bago tumuloy sa pupuntahan. Maya-maya pa ay bumalik ito. Base sa ekspresyong nakaguhit sa mukha nito ay malinaw na walang nangyari sa lakad nito. "Hindi po kayo nagkita." "Nagkita kami. Pero hindi kayo kinausap." "Dinner." Saan? "And why are you asking?" "Dahil ako na po ang bahala, sir. Sisiguruhin kong makararating siya sa dinner," aniya habang nakangiti. Pinagmasdan ni Alexander si Melissa, na curious marahil sa kung ano ang gagawin niya. Nang sabihin ng binata ang venue ng dinner ay nakumbinsi niya na pumapayag itong subukan niyang papuntahin si Vivian, hindi dahil sa sumusuko na si Alexander, hindi. Kundi dahil determinado talaga ito na gawin ang lahat ng pwedeng paraan, kasama na roon ang magpatulong sa kanya, para lang magkaayos sila ng babae. Hapon nang puntahan ni Melissa si Vivian sa architectural firm kung saan ito nagtatrabaho. Para walang dahilan ng babae upang hindi siya harapin ay hinintay niyang matapos ang office hours bago nagpakita rito. Wala pa man siyang nasasabi ay nagsalita na ito. "Kung nandito ka dahil pinapunta ka ni Alexander ay pasensya na naabala ka pa. Pero wala pa ako sa mood na kausapin siya o tumanggap ng regalo mula sa kanya. Wala po kong dalang gift," alanganin niyang sabi. "Kung ayaw niyo pong kausapin si Sir Alexander ay okay lang po. Pero, Miss Vivian, nasa rooftop kasi siya." Rooftop nitong building. Madalas siya roon. "Actually, that's the place where we usually talk whenever he drops by here." Naging malinaw kay Melissa kung bakit ang rooftop ng building na iyon ang pinili ni Alexander para sa anniversary dinner nito at ni Vivian. May magagandang memories ang dalawa sa lugar na iyon. At ang ipaalala kay Vivian ang magagandang memories na iyon ay mainam na paraan upang magkaayos ang mga ito. At para mangyari iyon ay kailangan niyang madala sa rooftop ang babae. Paano? Sinabi niya ang unang ideyang pumasok sa kanyang isip. "Hindi lang po ko sigurado pero kaninang kausap ko po kasi si Sir Alexander ay parang wala siya sa sarili. Parang naiisip niyang tumalon." "What?" ani Vivian na napatingin sa kanya. "No, hindi si Alexander ang tipong alright. Gusto niyang makonsensya. Naghahabi siya ng kwento at pinag-aalala ang girlfriend ng kanyang boss pero napadali yun ang kailangan niyang gawin." Sa pag-alis ni Vivian para puntahan si Alexander, ay sumabay si Melissa sa babae upang siguruhing hindi magbabago ang isip nito. Nang marating ang tuktok ng building ay nahinto sila at kapwa namangha. Iyon ang unang beses na nakapunta si Melissa sa rooftop ng building na iyon pero sigurado siya na sa normal na pagkakataon ay hindi iyon ganoon kaganda. May mga bulaklak, may ilang paylo na malamlam at hindi nakasisilaw. May parang gazebo pa sa gitna kung saan nakahanda ang dinner table. Kung paanong nagawa ng paraan ni Alexander ang lahat ay wala siyang kahit ideya. Pero malamang na hindi iyon naging madali, lalo na at hindi naman sa building na iyon nangungupahan ng opisina ang AME. Biglang lumitaw si Alexander mula sa kung saan. Automatiko ang ngiting sumilay sa mga labi nito. Alam ni Melissa na para kay Vivian ang ngiting iyon pero hindi niya napigil ang ngumiti rin. Sa tuluyang paglapit ni Vivian kay Alexander ay nagyakap ang mga ito. Tumalikod na siya dahil kung panunuurin pa niya ang eksenang iyon ay may pakiworry siyang may invade niya ang privacy ng dalawa.
Ngunit habang naglalakad palayo ay naisip niya na kung sina Alexander at Vivian talaga ang para sa isa't isa, sana ay maging maayos na ang mga susunod na taon na magkasintahan ang dalawa. Parang madalas kasi kung mag-away ang mga ito. S.I. Alexander. Kung naglilisto lang siguro si Melissa ay mahaba na ang listahan niya ng mga taong naghahanap kay Alexander. Dahil sa labis na pag-aalala ay nawala na sa isip niya na isulat sa planner ang pakay ng mga taong tumatawag at ang ibang sumasadya sa opisina ng binata sa pagbabaka sakaling makausap ang missing in action na CEO. At itong si James na kamakailan lang ay naging kasosyo ni Alexander sa kumpanya ang pinakamasugid na naghahanap sa kanyang boss. Pero nang makitang wala si Alexander ay bago pa man siya makatugon ay nagsalita ito ulit. "Give me a ring when he shows up," bili ni James, saka umalis. Maya-maya pa ay dumating na si Alexander. "Sir, bakit po ang tagal niyong nawala? Follow me." Iniwan ni Melissa ang kanyang cubicle at sumunod sa boss niyang nagtuloy-tuloy sa opisina. Dahil halos isang linggo ring hindi nagpakita si Alexander ay tambak na ang mga dokumentong kailangan nitong pirmahan. Iyon agad ang inatupag ng binata habang halos sunod-sunod ang mga instruction na ibinigay sa kanya. Pinagmasdan niya si Alexander. Parang iba na ang binata, parang ibang level doon sa minsang pagwawala nito sa garahe. Sa hitsura kasi ni Alexander ngayon ay mukhang malabong magwala ito, ni hindi nga madilim ang anyo. Normal lang na parang hindi dahil may nadagdag sa mga mata nito. Pait ba iyon? O sakit? Tama ba ang pagkakabasa niya? Dahil parang gusto talaga ni Alexander na ilubog ang sarili sa trabaho ay naisip ni Melissa na huwag nang tanungin ang binata tungkol sa kung anumang problema nito at magpo-focus na lang siya sa mga pinagagawa sa kanya. Pauwi na sila nang makiusap siya. "Sir, pwede po ba akong makisabay sa inyo pauwi?" Tiningnan siya ni Alexander at agad niyang naunawaan kung bakit. Mayroon na siyang sariling sasakyan na ibinigay ng kumpanya dahil ang sabi ni Alexander noong ay lahad nito ang susi sa kanya ay kasama raw talaga iyon sa mga pribilehiyong dapat niyang tanggapin sa trabaho. So, malamang ay nagtataka ito kung bakit siya ngayon nakikisakay. Nagpaliwanag siya. "Kasi po, parang masakit ang pupulsuhan ko. Nababad po siguro sa maling posisyon ang mga kamay ko habang nagtatype. Ayaw ko po sanang puwersahin sa pagdadrive. Pwede naman akong mag-taxi pero para tipid sa pamasahe ay makikisakay na lang ako sa inyo sir, ha?" Hindi tumugon o kahit tumanggo man lang si Alexander pero nabasa ni Melissa sa mukha ng binata ang tahimik na pagpayag. Nang makarating sila sa apartment ay ipinagbukas siya ni Alexander ng pinto ng sasakyan. Mukhang nakumbinsing masakit nga ang pupulsuhan niya dahil parang ayaw rin itong mapuwersa iyon. Pero ang totoo niyan ay medyo nangangalay lang naman talaga iyon ng kaunti. Nakapasok na si Melissa sa apartment nang maisip niyang ituloy ang kanyang sinimulan. Pinuntahan niya si Alexander sa kabilang apartment at kumatok. Ngumiti siya nang buksan nito ang pinto. "Sir, nag-dinner na po ba kayo? Ako kasi, hindi pa. Kung magluluto po ako, mapupuwersa itong pulupulsuhan ko. May kikikain na lang po ako rito sa inyo, ha?" Bago pa man makapagbigay ng reaksyon si Alexander ay pumasok na si Melissa sa apartment nito at dumiretso sa kusina. "Walang pagkain dyan," sabi nito nang sumunod sa kanya. "Pwede pong magluto. Tamang-tama, parang gusto ko po ng lutong bahay." Alam ni Melissa na marunong magluto ang binata kaya hindi ito pwedeng magdahilan sa kanya. Nagbuntong hininga si Alexander at tinungo ang ref, saka iyon binuksan. Katulad ng inasahan niya ay may laman ang ref nito ng mga sangkap na pwedeng lutuin pero parang matagal nang nakaimbak ang mga iyon doon. Ibig sabihin ay hindi ay gaanong ginagalaw ng binata ang mga iyon dahil malamang ay wala itong ganang kumain. Hiningi ni Alexander ang susi ng apartment niya. Ibinigay niya iyon dito. Nawala sa kanyang paningin ang binata. Pagbalik, may dala na itong mga sangkap ng lulutuin na alam niyang kinuha nito sa kanyang ref. Pinapanood lang ni Melissa si Alexander habang nagluluto ito. Maya-maya pa ay naghain na ang binata ng hapunan. Magkaharap silang pumwesto sa hapagkainan. At sa pagkagulat niya ay sinubuan siya nito. "Sir, ako na lang po," alanganin niyang sabi. "Itong isang pupulsuhan ko lang naman po ang masakit. Itong nasa kaliwa ay pwede namang mapuwersa." "I know, but let's give it some rest, too." Nang matapos silang kumain ay nilapatan ni Alexander ng first aid ang pupulsuhan niya at saka nagbili na huwag iyong dadaganan sa pagtulog. Katulad noong nang alay ng kaunti ang pupulsuhan ni Melissa ay kaunti lang din talaga ang napansin niyang overcrowding ng magdagdag ng mga empleyado si Alexander dahil panay ang tanggap nito ng mga proyekto at nagkukulang na sila sa tao.
Alam niya sa sarili na pwedeng huwag na lang iyong pansinin na parang dumarami na sila sa labas ng opisina ng binata. Pero naisip din niya na gamitin iyong dahilan para mahimok itong bigyan siya ng espasyo sa loob ng opisina nito. Katulad ng inasahan ni Melissa ay nakalipat siya. Tinulungan pa siyang maglipat ni Alexander. Nilubos niya ang pagkakataon. Habang naruroon sa loob ng opisina ng binata ay dinalasan niya ang pang-aabala rito. Sa isang tingin ay pwedeng lumabas na namimahasa siya, na nagiging mareklamo na siya, na inaabuso na niya ang kabaitan nito. Pero may iba talaga siyang intensyon. Sir, parang masyadong madilim tong opisina, hirit ni Melissa. Hindi tumugon si Alexander, pero nang sumunod na araw ay napansin niya na bago na ang ilaw nila roon. Nang sumunod na linggo ay nawala na ang overcrowding sa labas ng opisina dahil pina-reorganize ng binata ang buong palapag na inuupahan nila at inassign sa nararapat na silid ang mga bagong empleyado. Magkakasama sa isang silid ang mga dapat magkasama. Magkakahiwalay ang mga dapat na magkahiwalay. Inakala ni Melissa na ang ibig sabihin yun ay hihiwalay na uli siya kay Alexander at babalik na sa kanyang cubicle sa labas ng opisina nito. Pero hindi. Hindi siya pinaalis ng binata sa opisina nitong bago na rin ang pintura ng dingding, sa halip na dark blue ay naging light yellow. Natanggal din ang malalaking kagamitan doon, ni-rearrange ang mga natira, nadagdagan ng sofa dahilan upang umaliwalas at maging relaxing ang atmosphere. Kasabay niyon ay parang umaliwalas din at naging relaxed ang mood ng binata. She left me. Mula sa pagkakayuko sa sofa na inupuan ni Melissa ay tumingin siya kay Alexander. Si Vivian. Paglilinaw niya sa naging pahayag nito. Tumango ang binata at naupo rin sa sofa ilang dangkal mula sa kanya. We were together for almost 2 years. Even before that, we knew each other way back from college. Pero ang lahat ng iyon ay bigla na lang niyang tinalikuran. Somehow, alam ko na siya ang dahilan kung bakit mayroon kang pinagdaraanan. Naiintindihan ko rin na nasasaktan ka dahil iniwan ka nga naman niya. But do you think it's fair to you that you are letting your world be turned upside down, Alexander? Sandali siyang nahinto sa sinasabi. Ang ibig ko po palang sabihin, Sir Alexander. It's okay. You can call me Alexander. And you can drop all the honorifics. They're unnecessary anyway. Pero sandali, sino ba ang nagsabi sa'yo na upside down pa rin ang mundo ko? Just so you know, it's already halfway to being okay, thanks to your help. Nangingiting na pailing ang binata bago nagpatuloy. Ewan ko nga ba. Dahil kung tutusin ay ikaw itong mayat mayang may idinudulog na problema sa kin. Nahalata namang pwede mong baliwalain pero ipinipresenta mo pa talaga para lang problemahin ko rin. Pero siguro, dahil doon, dahil sa mga kunwaring problema mo na binibigyan ko ng solusyon ay napipilitan akong gawin ang mga bagay na gusto ko na lang ding baliwalain na tulad ng pagkain, pag-aayos ng sarili at ng paligid ko, pagpapahinga sa trabaho, pakikisalamuha sa mga tao. At siguro ay nade-divert na rin yun ang atensyon ko mula sa sakit na pinagdaraanan ko kaya sa huli ay ako ang natulungan mo. Add that to the fact that the things you do and make me do reassure me that I can move on from this and end up still knowing how to care for you, for others and for myself. Na hindi ako magiging bato pagkatapos nito. And that's really encouraging. So, can I ask you for a favor, Melissa? Pwede bang ituloy mo yung kakaibang ginagawa mo hanggang sa tuluyang makabalik sa tamang pagkakatayo ang mundo ko? Napahanga si Melissa sa pagiging honest ni Alexander. Na kahit lalaki ay hindi nito itinanggi na kasalukuyan nga itong nasasaktan. Sa halip ay kinumpirma pa iyon ng binata. It took a courageous man to admit to something like that. And for him to even admit that he needed the kind of help she had been giving him. It moved her. It moved her to touch him, to meet his gaze, and to silently promise him that yes, she would continuously give him all the help that she could give. And so, that's what she did. Hindi nagtagal ay naging madali na uli kay Alexander ang ngumiti at tumawa. Hindi rin nagtagal ay naging importante na sa kanya na palaging siguruhing maayos ang lahat para sa binata.